Hello, good day mga ka-airsoft. Hello po sa inyo lahat. Good day mga ka-bigman. Hello mga ka-airsoft. Kailangan masigla tayo, kailangan hyper tayo, kailangan buhay na buhay kasi nasa araw tayo ng Lunes. Okay? Ngayon Lunes na to, review and unbox tayo ng ating mga unit na for shipping. Request ng ating mga ka-airsoft. Pasensya na hindi lahat kaya kong ilagay sa live, hindi lahat pwede kong ilagay sa live kasi syempre, paano ba sabihin to? Ang pagla-live natin mga ka-airsoft, isang live lang per day, per page, no? Kaya pagpasensyahan nyo na yung ibang for shipping natin ngayon hindi ko mailalagay sa live, no? Yun nga, ngayon mga ka-airsoft, magsama-sama tayo para sa ating review and unbox na request ng ating mga bossing ng ating mga ka-airsoft. Okay? Shoutout po, Menshel Katindig. Menshel. Anong pangalan nito? Anong pangalan nitong rifle sa Davao? Menshel? Yung yan yung receiver. Yan yung yan yung kausap mo kanina. Sa ID niya. Okay, ito, Menshel ha. Okay, shoutout po kasi sa warranty to ha. Kung bigay mo sa akin tunay niyang pangalan. Menshel Katindig of Bangkal, Davao City, Davao del Sur. Okay, no? Unit niya. Kakaiba na naman to mga ka-airsoft. This is a GBBR. Mamaya papaliwanag natin gas blowback rifle. Ipapaliwanag natin yung pros and cons nitong unit na to. Ipapaliwanag natin kung ano yung mga dapat pag-ingatan sa unit na to para tumagal. Okay? Hindi naman sa kino-kontra ko, no? Pero personally, I don't recommend, lalo na para sa mga newbie, ang GBBR. Tatandaan nyo, paano ba sabihin to? Marami kasing actually, maraming factor. Basta, mamaya, malalaman ninyo. Okay, Jason Patricio of Lower Bicutan, Taguig City. Okay, kang kanyang unit, final na to, di ba? Okay. Okay, ang kanyang unit is the MK1 Elite. Okay, 5.1. Nagkaroon lang ng kalituhan, no? Pakisabi, nagro-roll na ang live, Nagkaroon lang ng kalituhan kasi inakala nung ating ka-airsoft na John Wick MK1 Elite Series. Magkaiba po yun. Ang John Wick po is tapos ang MK1 MK1. Wala pong unit na John Wick MK1 series, no? Pero yun, 2011 high kappa sila lahat, pare-parehas sila. Pare-parehas silang matitikas, pare-parehas silang malulupit, pare-parehas silang malalakas. Okay? So, ayun, yung J wala pa, no? O hindi pa Mamaya na yun. Oo nga, parang masyadong problemado to si Sir, no? Lahat binigay na natin, GCash, lahat binigay na, BPI, lahat, BDO. Tapos, ewan ko lang. I-follow up mo na lang kasi baka maihabol natin. Kasi pag hindi natin naihabol, madidelay itong shipping ng kanya. Tawagan mo na lang. Sabihin mo kasi, nagla-live na si Bigman ngayon para sana maihabol yung unit mo. Ayun, okay. So, review and unbox tayo mga ka-airsoft, no? Pero, syempre, meron tayong mga, alam nyo, ang dami natin mga questions na dapat sagutin. Sana magkaroon ako ng time, no, para idaos yung mga questions ng ating mga ka-airsoft, ng yung mga dapat sagutin talaga, no. Pero I just hope, no, na magkaroon tayo ng time para daming tanong, tambak na tambak ako mga ka-airsoft, no. Ang dami kasing mga ngayon sabihin na natin ang dami kasi nagsulputan na nagbebenta ng airsoft. Ang problema, walang after sales. Ang dami nagsulputan na nagbebenta ng airsoft. Ang estilo is makapanloko lang dun sa kapwa nila, no. Merong defekto or kung wala man defekto, pag may nasira, ganito, no. Ang daming gustong mag-airsoft. Ang problema, na napapasubo sila doon sa ibang seller na akala nila ang airsoft nila is infinity. Ibig sabihin hindi masisira. Hello, hundreds of moving parts po. Tandaan niyo to mga ka-airsoft hundreds of moving parts ang nandito sa unit na to. Okay? Especially the rifle na mga electric type. Isa lang ang magloko dun sa parts nito
kawawa ka, iiyak ka na lang, no? Isa lang ang magloko. Kaya napakamahalaga na makakakuha kayo ng airsoft ninyo sa mga legit seller, sa mga legit dealer. Pag nakakuha kayo ng mga airsoft ninyo sa mga pucho-pucho or mga fly-by-night seller, patay na. Iiyak ka na lang doon sa unit mo pag nasira. Kasi bakit? Kasi hindi na marirepair. Kasi saan mo ipaparepair? Yung bang nagre-repair ng relos, gumagawa niyan? Hindi. Yung bang nagre-repair ng mga electronics, gumagawa nito? Hindi. Hindi nila alam yan. Walang iniwan yan. Ang mekaniko, mekaniko. Ang doktor, doktor. Ang attorney. Yung attorney, pag operahin mo ng puso, ng katawan, hindi niya alam yon. Yung doktor, isabak mo, idepensa niya yung client, yung isang yung tao laban sa korte, hindi niya alam yon. Yung engineer, subukan mong yung engineer isabak mo sa ibang field sa pagdodoktor, hindi niya alam yon. Ang nakakaalam lang nito is sino? Yung mga legit airsoft shop. Okay? Pag legit airsoft shop, isang pamantayan ng isang legit airsoft shop is maganda ang credit standing niya. Okay? Hindi siya nanloloko, hindi siya nang tatabla ng mga player, hindi siya nananalo ng mga player. Pag nasira yung unit nung client niya is tinatanggap niya, nire-repair niya. Tandaan nyo, ang isang legit airsoft shop, willing i-repair, willing palitan, willing gawin, willing na magsakripisyo para yung unit na ibinenta niya dun sa isang tao is mapalitan niya or magawa niya. Okay? Pag yung airsoft shop na binilan ninyo ng unit, tandaan nyo, hindi kayo pinapansin after na masira yung unit nyo, hindi legit airsoft shop yan. Tandaan nyo yan. Yan ang isang panuntunan, no? Dito sa Bigman, bawal na bawal yon. Kaya kung mapapansin ninyo, marami akong taong sinisibak, no? Dito sa Bigman, pag yung isang tao ko nakagawa ng mali, hindi niya pinansin yung client or nagkaroon ng problema sa client, sibak yun. Sibak yun, no? Dito sa Bigman, maganda ang pasahod ko. Alam nyo ba, pinapasahod ko ang client ko, ang mga staff namin ng 550 pesos. Yan yan ang sahod nila. Work from home lang sila, no? Yan ang sahod nila. Tapos meron pa silang commission. O, di ba? Halimbawa, nakabenta sila ng rifle, ay may commission pa sila ron. Tapos sa isang araw, kumikita sila ng 550. Biruin mo in 10 days, magkano yun? 5.5. Diba? 5.5 yun in 10 days. In 30 days, magkano yun? Nasa 16,500. 16,500 ang gagawin mo lang, nakaupo ka lang doon sa bahay mo, or kung working student ka, during break mo sa school, nagre-reply ka. Diba? Nagko-close ka ng transaction. Ganun ang bayad ko. Kaya pag yung isang bukod pa dun sa bukod pa dun sa commission nila. Kaya pag yung mga staff ko gumawa ng mali sa kabila ng magandang bayad namin sa kanila, sibak sila. Sibak sila, no? Yan, syempre, tapos may mga food allowance pa kami binibigay, o di ba? Sibak sila kung sakasakali, no? Pero gawa lang sila ng mabuti. Siguraduhin nila na ma-entertain nila na mausay yung client, mapapaliwanag nila na yun. Magi-stay sila, no? Okay, mahigpit kasi ako sa ganun. Kasi kailangan natin maghigpit para magkaroon ng kaayusan. Pag oras ng biruan. Pero pag oras ng negosyo, sa negosyo tayo. Okay? Hindi pwede yung oras ng negosyo, nagbibiruan tayo. Hindi pwede yung ganun. Walang how do you call this? Walang kamakamag-anak, walang kapakapatid. Pag negosyo ang usapan, doon tayo sa seryosong bagay. I-set aside muna natin yung mga pampersonal natin na relasyon sa isa't isa, no? Okay, good day po sa iyo, Darren, Paulo, Pamo Habines, no? Gerardo Di Malanta, hello sir, good day po. Gandang hapon, Boss Bigman, present, share, done, sabi ni JP Escanio. CJ
DS mo, Big Man, sabi niya. Ewan ko bakit Big Man, bakit sumigaw siya ng Big Man, no? Okay, sige. Unahin na natin, no? Unit natin, Airsoft, Jason Patricio, Lower Bicutan, Taguig City, the 2011 High Kappa. Okay? Stay put lang kayo dyan, ha? Mamaya ito tayo. What is good and special about this? Siguro, nasanay na kayo, no? Lagi kong nilalive kasi ito, eh. Talagang hot selling, hot cake itong unit na to, no? What is good and special about this? Full metal mula ulo hanggang baba. Okay? Tapos, itong unit na to, ibang-iba to dun sa mga ibang airsoft, no? Ang WE, ang ENC, ang double bale, ang mga China, mga lower Taiwan, gumagamit lang po ng isang klase ng gas 12 kg. Okay? Ngayon, ang gumagamit ng mga premium, ng mga 12 kg, 14 kg, and CO2, yan yung mga types of gas kasi. Ang gumagamit niyan is yung mga premium unit, no? Hindi mo pwedeng gamitan ng mga low-end unit, hindi mo pwedeng gamitan ng mga ganyang klase ng gas, yung mga low-end unit. At saka especially yung China and Lower Taiwan, no? Kaya kailangan, doon sa unit, kaya sinasabi ko sa inyo, number one, kung yung unit nyo is hindi nyo kay Big Man binili, itong vlog na to hindi para sa inyo. Hindi nyo pwedeng i-apply yung vlog na to doon dyan sa unit nyo kasi magkaiba itong unit na to. 12 kg, 14 kg, CO2. Okay? Itong tatlo na to, pag ginamit natin dito, okay, magandang response, magandang bigay. Pero pag itong tatlo na to, ay ito at saka ito, ginamit nyo dito, warak, ay ginamit nyo sa ibang unit nyo, like WE, warak yung unit ninyo, okay? Kaya, makikinig kayo, 12 kg, 14 kg, CO2, pwede rito. Pero kung unit nyo, hindi ganito, hindi pwede to, ha? Okay? Para lang malinaw, kasi ayaw kong bandang uli, sisisihin nyo ako, sasabihin nyo. Nakita ko kasi kay Big Man, gumamit siya ng ganito, etc., etc., etc. Huwag pong gano'n, no? Basta po yung unit ninyo unang-una, hindi nyo sa akin binili, magduda na kayo. Pag yung unit ninyo, hindi katulad nito, magduda na rin po kayo, okay? Yung unit namin, upgraded. Yung unit namin, competition grade. Yung unit namin, hindi putyo-putyo. Okay? Yung unit namin, unit ng mga taong seryoso. Yung unit namin, ito yung mga unit na hinahanap ng mga taong seryoso ang pagtingin sa airsoft, no? Yung unit namin, hindi parang pang bumabaril ka lang sa hangin. Kung ikaw yung tipo ng tao na okay lang sa'yo kahit bumabaril ka sa hangin, kahit hindi mo natatamaan yung target, okay lang, doon ka na lang sa putyo-putyo. Pero kung ikaw yung tao na matino, ikaw yung tao na matino ang pag-iisip, matino ang mindsetting, ikaw yung tao na gustong mag-enjoy. Ikaw yung tao na gusto mo 1:1, isang bala, isang target, matatamaan mo, the best yung unit na to, okay? This is a 2011 High Kappa, full metal mula ulo hanggang baba, naka-optic front side, optic front, and optic rear. Napakaganda ng feel. Kasa natin, i-lock manually. Number 1, itong kamay, itong dito sa barrel, naka-fix outer barrel, hindi kumakalog, okay? Pag ang unit mo putyo-putyo, nabili mo sa iba, nabola ka ng iba, ang unit mo ganito. Okay, kumakalog. Okay, kumakalog, ayan, no? Okay. Nabola ka ng iba, pero pag ang unit mo galing kay Big Man, competition grade, hindi kumakalog. Walang kumakalog. Okay? Ayan, patong mo lang to. Patong mo to rito. Kalog mo. Kalog mo. Walang kumakalog. Pero pag ang unit mo, putyo-putyo, China double bell, or ENC, or Taiwan na T-Rex, mga low end, yung ganyan. Okay? Ayan, Ayan, forward reverse, forward reverse. Ito. Forward reverse. Wala. Okay, yan. Yan ang difference, ginagawa ko paulit-ulit yan para matuto kayo, para makabisado ninyo, no? Hindi ko ginagawang paulit-ulit yan para inisin kayo, ginagawa ko yan para makabisado ninyo kung kayo naloko ng ibang seller, no? Pero ako ang sasabihin ko sa inyo, dito ang nagbebenta yung may-ari, which is ako, okay? Hindi ko kayo bebentahan ng tindera ko na wala namang airsoft. Ang nagbebenta sa inyo dito is ako. Ako na may-ari, ako na marunong sa airsoft.
Okay? Ngayon, pag pumunta kayo sa iba, ang magbebenta sa inyo, tindero o tindera. Yung tindero o tindera na yun, tanungin mo, meron ka bang airsoft sa sarili mo? Wala. Okay? So, ngayon, kunin natin yung silicone oil. Silicone oil, kalugin natin, kasa natin yung unit, slide natin to para mag-lock, sprayan natin sa slide stopper. Sprayan din natin dito sa nozzle. Tapos release, tapos rest. Itong unit na to, nakalimutan ko sabihin, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, naka-hop up rubber. Ang kargang upgrade nitong unit na to, 5. Kung yung unit mo, binili mo sa iba, ngayon pupunta ka kay Big Man, ipapa-upgrade mo, hindi namin tatanggapin. Bakit? Kasi yung unit mo, ang magandang unit, since day 1, upgraded na, mai-upgrade na. Pag yung unit nagastado na, may wear and tear na, masakit na sa ulong i-upgrade. Given, sige, pilitin natin i-upgrade, gagastos ka ng nasa 9,000 to 9,500. Okay, yan ang gagastusin mo sa upgrade pa lang. Kaya, mag-isip ka, dun ka sa mura na hindi upgraded o dito ka sa Big Man na upgraded na. O, yun. Dalawang bagay yun eh, di ba? Okay, ngayon, nasa na ba ako? Magazine, so, hindi pa natin na-sprayan. Press the valve, press, saka natin i-sprayan. After that, dito rin sa ilalim. Okay? After that, lalagyan natin ng gas. Gamit tayo ng 12 kg lang muna. Okay, 12 kg, pero pwede yung 14, pwede yung CO2, upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds is sobra-sobra na. 2 seconds is enough para sa isang full rounds. Actually, yung 2 seconds na nilagay namin, good for 40, minsan nag-50, minsan nag-60. Bakit 2 seconds lang, Big Man? Bakit yung binili ko doon sa isa, 7 seconds to 10 seconds, nakakapagpaputok lang ako ng 25 to 30 rounds? Bakit sa'yo, 2 seconds lang, umaabot ng 40, ng 50, minsan nag-60? Kasi yung unit namin upgraded. Okay? Ngayon, kunin natin yung reloader. Hatakin natin to pababa. Put your right thumb here. Kasi kung mabibitawan mo to, siya yung sasalo. All the way, then dito ilalagay yung bala. Pump lang po using the reloader para mas madali. Kung wala ka nito, medyo mahirap. Kasi bakit? Isa-isa mong isushoot yung bala. Okay? Pero kung meron kang reloader, mas maganda, dire-diretso yung paglalaro. Pasok sa unit, then kasa, ready to fire. Okay? Ambidextrous safe. Ayan ha, kawit-kawit lang. 2 unsafe. Ngayon, always finger trigger out. Kailangan, papasok mo lang pag ready ka na. Unsafe natin. Firing! Open slide. Kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide. Press the hammer by pressing the trigger. Okay, tapos, pag wala ng bala, pag yung unit ninyo, naramdaman ninyo malamig yung magazine, painitin ninyo using your body temperature. Yung hangin sa loob, nag-yelo dahil nag-fire tayo. Ngayon, kung ipagpapatuloy nyo yun, sayang naman. Malakas siya sa hangin. Okay? Kailangan laging warm. No? Sabi nga kailangan wala yung lamig para magaang ang hangin. Tatandaan nyo to, sa tuwing malamig, mabigat ang hangin. Ngayon, kung naglalaro ka naman sa labas, mainit ang paligid, magaang ang hangin. Marami kang maipapire. Nagpaputok tayo kanina, 20 rounds. Tingnan natin, baka wala na. Big Man, baka binobola mo lang kami dun sa sinasabi mong 40, 50, 60 rounds na sinasabi mo. Dito po sa Big Man, pagpasensyahan nyo na po, wala akong oras mambola, no? Dito sa Big Man, mas maganda sabihin ko sa inyo yung totoo. Bahala kayo kung pipiliin nyo kami. Bahala kayo kung magpapabola kayo sa iba. Basta dito sa Big Man, sasabihin ko sa inyo yung totoo kasi wala akong mapapala kung magsisinungaling ako sa inyo. Okay? Pero kung sasabihin ko sa inyo yung totoo, magiging magkaibigan tayo. Okay? Tignan natin, baka kasi nang bobola lang si Big Man. Baka yung 2 seconds. Isang full rounds lang. Di ba? Tignan natin. 20, di ba? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2 seconds na gas, naka 30 rounds na tayo. Ngayon, nakakapako siya, malamig pa. Ibig sabihin, meron pang laman.
2 seconds, tandaan nyo ha, 2 seconds na gas, naka 30 rounds na tayo. Okay? Sa iba, magse 7 seconds ka na hangin bago ka maka 30 rounds. Sa amin, 2 seconds lang na gas ang kailangan mo, nakaka 30 rounds ka na. Tanong, meron pa kaya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Oh. 40 rounds na kanina. Hindi, ilan ba kanina? Ulit? 20, 40 rounds na. Naka 40 rounds na tayo. Di ba? 40 rounds pa lang ba? Ka 10. Oh, 30. 40. Oh, yung 2 seconds mo na gas, tinumbasan na ng 40 rounds. Baka kaya pa natin. Kasi malamig pa, oh. Oh, malamig pa. Tingnan natin kung kaya pa, no? JPS Kanyok, sa mga nagtatanong ng price at location, mag-PM po kayo sa kanila. Tama po. Tama si Sir JP. Huwag po kayong magtanong sa comment section dahil ang comment section hindi ginawa para magbentahan, no? Okay, mag-direct message po kayo. Thank you, Brother JP, sa masugid mong pagpapaalala sa kanila, no? Hi, sir. Good PM. Saan po location nyo? Location namin is Bulacan, okay? Ngayon, kung gusto mong airsoft, interesado ka, mag-message ka, we can arrange that, no? Pwede kami pumunta sa'yo, especially kung taga Luzon ka, okay? Idol, pa-shoutout, sabi ni Jomar Santos, Kayanan. Hello, Sir Jomar, no? Okay, hello po sa inyo. Okay, ayan ngayon. Nagpapatok na tayo 40, di ba? Tingnan natin, baka wala na, baka niloloko lang tayo nito ni Big Man. Okay, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oh, naka 50 rounds na. 2 seconds mo na gas, nakaka 50 na putok na. San ka pa? Dito lang sa Big Man, meron yan. Dun sa iba, ewan ko lang. Okay, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Oh! 60 rounds na! Dito lang meron yan. Nakakatawa naman. 2 seconds na gas, naka 60 rounds na. Medyo malamig pa. Hindi ko lang alam kung hanggang sana at kung hanggang kailan nga aabutin nito. Tandaan mo yan, ha? Naglagay tayo ng gas 2 seconds. Nakaka 60 na putok na tong baril natin. Dito lang po meron yan. Okay? Nakakagulat, pero dahil maganda at maayos ang pagkakatono natin sa unit, nakikinabang ang ating mga ka-airsoft. Tingnan natin, ubusin na natin. 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shit. 70 rounds. Napakaswerte na may-ari nito. Yung unit niya pumutok ng 70 rounds. Napakaganda, napakatipid, napakalakas. Jackpot ka rito, Sir Jason Patricio. Nasaan ka man? Jackpot na jackpot to. Naka 70 na. Bihirang-bihira to. Normally 50, 55, 60. Naka 70 rounds na ngayon. Malamig pa rin. Ibig sabihin, meron pa. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 79. Pwede pang mag-80. Natisod lang. O, 79 rounds para sa 2 seconds na gas. Panalong-panalo. Dito ka na. Mag-e-enjoy ka. Okay? Wala na. Okay. Sir Jason Patricio, jackpot ka rito, sir. Napakaganda nitong unit mo. Ingatan mo lang. Okay? So, yeah. Next unit and for the main event. Unit ng ating Airsoft, Menshel, Katindig, of Bangkal, Davao City. Mga Airsoft, no, tulad ng sinasabi ko, hanggat maaari ayaw ko na mapunta sa isang newbie ka Airsoft, sa isang newbie na gagamit yung ganito, yung GBBR. Pwede, kaya lang, just in case na magka-problema, sakit sa ulo. Bakit? Medyo limited lang ang pyesa nito, no? Pero yun nga, kaya lang kung matigas ang ulo ng ka-airsoft natin, wala akong magagawa, di ba? Ako hangga't maaari, kung hangga't makakapagpayo, mapapayuhan ko sila, di ba? Pero tatandaan niyo to, ha,
lifetime warranty to. Pero hindi ko kayang i-predict kung hanggang kailan at hanggang saan tatagal ang mga parts nito kasi dependent siya sa gas. Okay? Hindi katulad ng electric, maraming pyesa. Talaga naman, napakarami ng pyesa, no? Ano ba yung yung pros and cons ng bawat unit? Okay. Ito, ibangga natin ha. Ito, yung isang full rounds ng magazine, 30 rounds. Ang malalaman nito, maximum 30 rounds. Ibig sabihin, 30 na bala, ibig sabihin 30 na putok. Yung isang electric type na rifle, ang malalaman is 300 rounds. Kung 30 at saka 300, 10 beses na mas marami. Okay? Ngayon, ito, dependent to sa gas. Kailangan lagi kang may gas. Pag wala ka ng gas, nganga ka na. Diba? Tandaan nyo, ang gas nito hindi available kay Aling Nena, kay Mang Teban, kay Mang Boy, kay Edwin. Hindi available sa mga tindahan ang gas nito. Okay? Hindi ka pwedeng gumamit ng hindi compatible na gas. Okay? Ngayon, dako tayo sa electric. Sa electric naman, ang positive side ng electric, pag nalobat, dahil nga the battery, pwede mong i-charge. Parang cellphone. Okay? Ngayon, ito, gaano ang itinatagal nung isang gas canister? Honest to goodness, yung isang gas na canister na ganito, na bibilin mo, is tumatagal lang ng 10 hanggang 15 na refill. Bakit ang lakas? Syempre, ang laki ng magazine niya, di ba? Tanggapin mo yun. That is your price to pay of buying a gas blowback rifle. Mga karso, pasensya na kayo. Masyado ako nagiging totoo. Dapat hindi ko sabihin sa inyo to. Dapat hindi ko aminin sa inyo to kasi baka madismaya kayo. Pero kailangan kong sabihin to para malaman ninyo, di ba? Kung sa iba kayo natapat, hindi nila sasabihin to kasi madidismaya kayo, hindi na kayo bibili. Ang katapat nyo si Big Man. Pag kay Big Man, sasabihin lahat ng totoo, hindi kayo bobolahin, di ba? Ang katapat nyo si Big Man magsasabi tayo ng totoo, di ba? Okay, ngayon, ito yung unit na to, subukan mong wag lagyan ng maayos na silicone oil, itong unit na to, sasakit ang ulo mo. Itong unit na GBBR, pag hindi mo alam yung tamang pagsisilicone oil, iiyak ka na lang. Bakit? Sayang yung pera mo. Okay? Pero, alagaan mo, mag-e-enjoy ka. Okay, ayan ha. Sasabihin ko sa iyo ha, ayan, Sir Jason, hindi, saan na ba tayo? Menchel Katindig, Davao City. Basta ako, nagpayo na po ako. Nagkausap pa tayo, tinanong kita, pero kung ito ang gusto mo, wala tayong pag-uusapan, walang problema. Pero hanggat maaari, ayaw ko na ito ang mapunta sa'yo dahil masakit nga sa ulo. Pero dahil ito ang gusto mo, go tayo rito. Okay? So, ngayon, ito yung unit. Ano? Dali lang. Bakit? Yung sa video. Ano sa video? Ano ba yan? Nahirapan siya. Paano nahihirapan? Ba't ngayon lang tayo nagkaroon ng client na ganyan? Iba kasi yung Gcash niya. Paano ibang Gcash? Hindi ko maintindihan. Video ang binigay kong QR. Di ba nagbigay ka na ng BPI? Video. Iba yung QR na nakuha sa video. Try niya yung isa. Sandali, sagutin mo yung tinatanong ko. Mm. Di ba nagbigay ka na ng BPI? Mm. Ano nangyari doon sa binigay mong BPI? Invalid din. Invalid. Itigil nyo na yung transaction na yan. Itigil nyo na yung transaction na yan. Binigay mo na lahat, di ba? Binigay mo na lahat. Napaka-imposible naman. Everyday meron tayo 10 customer, tandaan mo. Everyday may nagbabayad sa atin ng GCash. Everyday may nagbabayad sa atin ng bangko.
ng BDO. Wala nagiging problema. Merong something yan. Tandaan mo yan. Maniwala ka na sa akin. Itigil mo na yung transaction na yan. Baka kalokohan na lang yan, no? Okay, so ito yung unit natin mga ka-airsoft. Si Sir Menchel, magsi-silicone oil tayo. Way back before, no? Dati, hanggat maaari ayaw kong ipakalas ito doon sa mga nag-airsoft, no? Komplikado kasi talaga eh. Bakit? Baka masira eh. Ako, takot na takot talaga ako. Hanggat maaari, lalo na yung isang ka-airsoft kong baguhan, ayaw kong pakalas. Bakit? Baka hindi niya maibalik ng tama eh. Pero, kailangan eh. Pag sa GBBR, hindi enough na magsi-silicone oil tayo. Ayan, tingnan nyo. Ayaw na. Ayan. Pag sa GBBR, hindi enough na magsi-silicone oil tayo dito lang sa gilid. Ang kailangan natin, buksan natin. Di ba? Okay. Ngayon, dito, kinakalas to. Ito. Hindi ko alam kung dapat kong ituro to. Hindi ko alam kung masusubaybayan to or magagampanan to nung gagamit nito. Actually, itong unit na to pang regalo raw eh. Hindi ko alam kung totoong pang regalo ha. Pero yun ang sabi ng ka-airsoft natin, no? Sige, bahala na. Basta ako, nagpayo ako ha. Ito, tulak nyo to. Itong tornilyo na to. Okay. Pagkatulak nyo yan, hatakin nyo rito sa likod. Yan. Ngayon, ayan. Yan na. Yan yung sinasabi ko. Okay? Yan. Ganyan ha. Ganito. Ulitin natin. Huwag nyo itataob pa lang ganon. Delikado, no? Ganito. Ito, meron tornilyo rito. Walang screw yan ha. Itutulak nyo lang. Ayan. Pagkatulak nyo, ito. Dito, hatakin nyo. Kailangan itong tornilyo na to, huwag nyo pepersahin na malaglag. Kasi hindi dapat mabubunot yan. Dapat yan, nandyan lang yan, nakalak lang dyan. Okay. After that, ayan na, ito na. Babaliin nyo. Okay. Nabaliin nyo na. Okay. Ito, ang tinatawag dito, this is the bolt and this is the fire control group. FCG. Itong baba na to. Ang tawag natin dito, fire control group. Isa yan sa pinakamabilis masira. Okay? Isa to sa unang nasisira na pupudpod. Kasi bakit? Sa sobrang lakas ng recoil, sa sobrang lakas ng blowback, isa to sa nasisira. Pangalawa, ito. Taob natin. Ganito ha. Yan. Naku po, nakakatakot. Kaya lang, matigas ang ulo. Ito ang gusto. Wala akong magagawa dun. Okay, ayan ha. Takin natin. Ilabas natin to. Ayan ha, dalawa yan ha. Oh. This is the power bolt. Itong unit na to upgraded, naka-level up. Power bolt na reinforced bolt na to. Okay, kaya ang FPS nito mataas, nasa 650. Ano ang kailangan lagyan ng silicone oil? Actually, ang kailangan mo lagyan ng silicone oil, itong rail na to. Okay? Ano yan, girl? Dali lang. Ano yan? Yung magsusukat ng loop. Ano raw? Halika ko yun. Boss, Boss, mukhang i-schedule natin. bakit? Kasi yung binigay mo sa akin Dali, plano, baka tamahan ka ng... hindi approve yung plano eh. Ha? Hindi approve Yung? yung plano. Yung titulo okay, yung plano ang kailangan natin. O bakit naman problema sa plano? Eh, Nasa mapa na yan ah. Hindi, nasa mapa nga, kaso nga lang, hindi siya approve yung plano niya. Saka tinignan namin dito, makatatamaan yung bisita. Talaga naman tatamaan eh. Kasi kailan na lang tinayo yung bisita eh. Mm. Yung ano, yung burulan. Oo. Talagang tatamaan yun. Yun nga, yun lang ang kailangan natin, yung approve na plano. Yung? Approve. Anong approve? Yung mga nakapirma yung mga engineer. Ito ah. Yung istorya niyan, yung simbahan na yung binigay sa kanila. Basta nilang nila tinayo yung burulan doon dahil ayaw nilang magburol sa simbahan. Ngayon, kung tatamaan yung burulan, wala akong magagawa. Lupa ko yun. Oo nga po, Diba? nandun na po tayo. Ah. Ang kailangan kasi natin, pagka nagsusukat tayo, kailangan natin ng approve na plano.
galing LRA. Kasi ito, ano lang to, sketch lang to eh. Sino maglalakad niyan, kuya? Eh, kukuha po kami. Kayo na. Oo, kami na maglalakad. At your expense yun, gano'n? Oo. Oo, yun. Ngayon, i-schedule na lang po natin. Ay, kailan yan? Ay, pagkakuha na ng, ng plano. Hindi, kailan? Bigyan mo ako ng ng estimate. Kasi kung tatagal naman ng ilang buwan, ilang linggo, Ay, di hindi ba? namang buwan. Mm. Siguro, mga next week. Na naman, bibilang ng isang buong linggo. Opo. Kailangan makakuha tayo ng plano sa LRA eh. Parang malabo eh. Bakit? Unang-una kasi, ito At tawagin ko lang po si engineer. nandyan ba? Pwede ko ba ipapasok dito? Sige, nandyan, engineer ng Chera? Hindi po. Engineer po namin. Traffic po kasi kami. Ay, wala rin namang ano. Kaya nagla-live ako, nagla-live ako eh. Actually, naka-live ka nga ngayon eh. Wala. Oh, naka-live ako yung mga cellphone, no? Pwedeng tapusin ko lang muna to, saka tayo mag-usap. Kasi po, para si engineer. Tapusin ko lang to, ha? Okay mga Karsop, no? Pasensya na kayo. Ayun nga. Ito ang kailangan ditong langisan, di yung rail na to, no? Pag hindi mo to nilangisan, ubos to. Maniwala ka sa akin. Okay, sprayan natin yan, no? Okay. Ngayon, kasi bakit itong rail na to? Kasi itong roller na to, gumugulong dyan. Kailangan flawless ang paggulong. Pag hindi flawless ang paggulong, mauubos to. Alloy lang po ito, okay? Ngayon, na-sprayan mo na, pasok mo na to dito. Yan. Then, tulak mo. Okay, after that, lagyan mo rin to. Itong bolt. Okay. Pag nalagyan mo na, eh syempre, ilalak mo na. Babalik mo na to. Yan. Nakakatakot lang para sa isang newbie, baka hindi masundan yon, no? Ngayon, ayan. Flawless na. Eksakto na. Okay, so this is the magazine. Ang magazine, ganun rin, i-sprayan. I-sprayan. Okay, tapos i-sprayan dito. After that, syempre, maglalagay na tayo ng silicone oil. Ayan. Silicone oil, upside down din. Ay, silicone oil ng gas. Pwede mo lagyan ng 12 kg. Pwede mo rin lagyan ng 14 kg. Upside down, then press down. Oops. Nasira yung gas ko. Nakabaloktot to. Sayang. Marami laman. Marami pang laman. Dami laman. Bakit ganun? Ang daming nangyayaring defect. Okay, so kuha tayo ng ibang gas, upside down, then press down. 1, 2, 3. Actually, dapat lalagyan mo to 5 seconds. Pero syempre, hindi natin lalagyan ng 5 seconds kasi sayang lang yung gas, no? Hindi naman tayo magpapaputok ng marami. Okay, ngayon, meron siyang reloading stick na kasama ganito. So, nilalagyan yan dito. Ayan, nilalagyan tapos ipapatong mo rito, then itutulak mo nito. O, yun. As easy as that, ganun lang kadali. Maximum rounds, 30 rounds. 30 rounds lang ha, huwag niyong ganong pupunuin kasi kailangan yung spring buhay. Kailangan yung spring wag maging ano ba to? Pa-videoan mo ako. Wag magsag, no? Wag natin isasagad. Ngayon, meron 'tong tinatawag na normal mode. Ayan, no? May normal mode dito. Actually, napaka ano nga nito eh. May normal mode, merong dry fire mode, no? Kailangan lagi naka-normal mode na lang tayo. Wala ba sila, Shane? Ihatid sila. Okay. Punasan mo yan, ha? Yan mo ako. Dito ka, oh. Dito. Yan. Okay. Normal mode, dry fire mode. Go na ba? Hindi ko maipapaliwanag lahat to, ha? Kasi, yung ka-airsoft natin, nagagamit nito, overfed, no? Yung pag-iisip ngayon. Sige, okay na to. Pasok natin sa unit. Malakas. Make sure na hindi malalaglag. Ngayon, hindi tulad ng sa AEG, hindi na kinakasa. Dito, kinakasa. Ready to fire. Okay. Ngayon, single fire.
Single fire. Rapid fire. Single fire. Open slide. Open bolt pala kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then syempre, release the slide. Release the bolt. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, no? Ito yung unit natin ka Airsoft. Menshell. Ay, meron natirang bala. Actually, pinaliwanag ko na kayo Sir Menshell. Kaya lang talagang gusto niya to eh. No? Ayan, open bolt, then release, then rest. No? Bahala siya. Sabi niya, panririgalo raw niya. Ayun, basta tinuro ko. No? Ngayon, Davao to, layo nito. Just in case na magkakaproblema, makipag-ugnayan na lang po kayo sa amin. No? Pero, yun nga, tulad ng sinabi ko, ngayon, in good condition yung unit. Hindi natin kaya i-predict kung ano masisira, kung kailan masisira. Hanggat maaari sana, kung pwede sana AEG lang. Hindi AEG lang. Actually, mas mataas ang AEG than the GBBR, no? Ngayon, ang gusto lang raw niya yung recoil, bahala ka. So, just in case na magka-problema, dinapat naman kita, ang unang nasisira is fire control group, which is around 7,500 ang presyo kung nasira. Then pangalawang nasisira is the bolt, upgraded reinforced bolt, 4,500 something. Pangatlo nasisira kung sakasakali, pag hindi maingat, the magazine pwede magkalik. Then so on and so forth. Okay? Guys, thank you and have a blessed day. Yun lang po muna. Merong akong kailangan kausapin dito. Thank you po.